Hello, Papa Jack. Hi, magandang umaga if you're in the Philippines. Actually, Papa Jack, sa Philippines po ako. Okay, hi, good morning. Good morning po. Good Actually, Papa Jack, morning. I'm so grateful na maging part ng ano nyo. Kasi ang tagal kong hinintay na matawagan din ako. Baka dumugtong ka pa ng bata pa ako, nakikinig na ako sa'yo. Mag-aaway talaga tayo. What's your name? You can call me Boots na lang, Papa Jack. Ano, like what? How do you spell that? Partner ni Dora, B-O-O-T-S, Papa Jack. Yung ba pangalan ng partner ni Dora? Boots yung, Papa Jack. Okay, hindi ko alam eh. So sorry. Asan si Boots ngayon tumatawag? Actually, Papa Jack, naka-work from home ako. Hinila ko muna yung yung sabi ko walang power dito sa boss ko para maano ko to, sagot ko yung tawag mo, Papa Jack. Asan ka nga ngayon? Sa ano ko ngayon? Sa Angeles, Papa Jack. Pampanga. Yes po. Ay, buti alam mo to, Papa Jack. Diyos ko naman taga-Pilipinas. Ako ba't naman di ko alam yung Angeles? Charotera ka. Ilan taong ka? Ayun, tawag nito? 25 Pampanga. Okay. Actually, Papa Jack, ano yun? Swerte ko nga kasi diba laging tumatawag sa'yo mga babae. And so, thankful na first time yata makagkaroon ng ganitong Well, in a long time, parang ngayon lang ulit na may lalaki. Actually, hindi ko lalaki. Alam naman namin, ramdam namin, hindi lalaki to. Uy, pero Papa Jack, ano naman ako, hindi naman ako halata. Ano lang, sa boses lang. Okay, sige. Nakita kita kahapon, naglakad ka, matuwid naman yung lakad mo, yung anino mo kumikending. Anyways, si Boots, 25 from Pampanga. Okay. Anong kwento ng buhay ni Boots? Well, actually, Papa Jack, parang feeling ko maraming makaka-relate sa akin dito kasi since ganito nga kami LGBT, so I'm not expecting na parang halos lahat ng tao dito or parang matatanggap kami. So parang kami as a LGBT, since hindi namin ganun karamdam yung pagmamahal ng family namin sa amin or kahit yung pamilya namin. So parang yung pagmamahal namin is parang tinutuon namin doon sa taong nagmamahal sa amin, which is yung partner namin. Girl, let's do something tonight, Boots, now. Speak for yourself. Don't speak for the entire community. Okay. Okay, kasi maguguluhan tayo pag ginawa natin yun. May dalawa akong kapatid na member ng LGBTQ. They are not experiencing what you're experiencing. I see. Well, actually, Papa Jack, kaya ako nasabi yun kasi nga, yung kwento ko kasi parang binubugbog ako ng partner ko. And for me kasi parang okay lang sa akin yun kasi binubugbog din ako ng parents ko. So parang ang dami nagsasabi sa akin na red flag daw yun, off the daw yun. Pero kasi sa akin, dahil nga nasanayan ko na binubugbog ako ng father ko, ay lumaki ako na binubugbog ng father ko. Actually, pinupukpok niya pa ako ng bote ng Red Horse sa ulo ko noon. Naglayas doon ako. Tumagal ako ng 2 months sa DSWD kasi nga naglayas ako sa amin noon. Pero yun lang yung background nung life ko. Pero later mako-connect ko yun sa kwento ng love life ko. So yung partner ko, Papa Jack, 4 years kami. Actually, 3 years and 11 months. So, both kaming nagtatrabaho sa BPO. Then nagkakilala kami, magka-team kami, and then, yun nga, nagkaroon kami ng spark. And then, nung naging kami, actually, twice kami naghiwalayan. So, yung pangalawang hiwalayan namin is last December lang, Papa Jack. So, yung una namin hiwalayan, yung after 3 years na kami. Yung 3 years na yun, Papa Jack. As in, parang alam mo yun, dahil hindi ko nararamdaman sa family ko yung pagmamahal na parang sa kanya ko nang naramdaman. Yung parang tanggap na tanggap ako. So, doon parang bumukod kaming dalawa. Pero tanggap naman ako ng mama ko. Thankful ko na tanggap niya ako. Pero yung papa ko naman kasi, namatay siya. Pero nung namatay siya, Papa Jack, humingi naman din siya ng sorry sa akin bago siya mawala. So parang yung gabi na yon bago siya mawala, nag-sorry siya sa lahat. So I'm so thankful naman din na nagawa yun ng papa ko and napatawad ko naman din yung papa ko doon. Kasi as hindi niya talaga ako tanggap, Papa Jack, binubugbog niya ako simula
grade school ako hanggang maging high school ako. Tapos nung high school ako, lumipat ako ng ibang bahay kasi nga hindi ko na kaya yung pagbubugbog ng papa ko. Now, going back dun sa jowa ko, Papa Jack, yun nga, so yung 3 years namin na yun, Papa Jack, nung una namin, bago kami maghiwalayan, kahit na meron siyang anger issue na bigla na lang siyang mananampal. So parang kasi sa pagmamahal, hindi naman perfecto yung partner mo eh. Meron at meron naman talagang ano. So, tinanggap ko naman na kahit sinasaktan niya ako, kapag sumasagot na ako sa kanya, pag hindi niya na mapigilan, bigla na lang siya mananampal. So, tanggap ko yun sa kanya. Ngayon, Papa Jack, yung tawag nito, ang saya na ng life namin. Like, kumuha na kami ng sarili namin bahay, may sarili kaming kotse. So, parang legal na kami both side. Then, nung natanggal siya sa trabaho, nung na-terminate siya dahil tawag nito, parang naging rude siya sa customer niya. Tapos narinig sa call, tapos yung QA napakinggan, and then na-terminate siya, nalipat siya ng ibang company. Tapos doon nag-umpisa lahat ng problema namin. Yun na, nung na-terminate siya, 1 month siyang walang trabaho, so ako lahat nag-provide nun. Hindi ko sinusumbat sa kanya yun, okay lang sa akin yun, kasi nakatira naman kami sa isang bahay nun. And during that time, Papa Jack, kumukuha na kami ng bahay. So, nung time na nakalipat na siya sa bagong company, doon ko nalaman na meron pala siyang ini-entertain na iba na. So parang sabi ko, saan ako nagkulang? Sabi kong ganun. Bakit ang bilis mo na lang na ganyan? Sabi niya, hindi, mahal pa naman din kita. Sabi kong ganyan. So parang binigyan ko pa ulit ng chance. So nung binigyan ko ulit ng chance, Papa Jack, nag-team building sila. So hindi ako sinama. So ganyan daw, pang team lang daw. Tapos doon ko nalaman yun nga na sila, may himalang nangyari sa kanila doon. So, nakipaghiwalay na siya sa akin nung nahuli ko siya. Nagtalik sila. Oo, kasi Papa Jack. Bakit himala ang tawag niyo dyan? Sino nag-umpisa? Sino ang unang-unang taong nag-umpisang tawagin na himalayan? Kakausapin ko lang, ha? Kasi hindi tama, ha? I think Papa Jack yun na lang ginamit kong term. Kasi, sa aming mga BPO kasi Papa Jack, using ganyan, yung sulutan sa mga Hindi naman. Baka sa inyo lang yan. Diyos ko, galing ako ng call center. Ang tagal ko dyan. Baka sa team ko. Mabait naman ang ka-team ko. Maputol man lahat ng daliri ko dito, Papa Jack. Imposibleng walang sa isang company, Papa Jack. Wala. Sa amin, wala. Actually, yung mga ka-team ko sa call center, we remained in communication years after na nawala na ako din. So, very wholesome yung team ko. Oh. Sa inyo lang yan. Dadami mo pa kami lahat. Sorry, Papa Jack. Charot. So, yun na nga, Papa Jack. So, parang, nung kinukuha na namin yung bahay, 6 months bago ma-release yung bahay. Kasi may time frame yun eh. So, nung pa 6 months na, doon na kami nagkakalabuan. Which is, parang, 1 month bago niya makuha yung bahay, parang nararamdaman ko na may off something na sa amin eh. Parang tinatago niya na yung phone niya, hindi niya pinapakita yung password ng account niya. So parang as in talagang napakaano niya na sa phone niya nun. So parang ako, alam mo parang may kutob ka talaga, may something na parang may off na parang nararamdaman ko na. Tapos yun, nung nakuha niya na yung bahay, nung nakuha niya na yung pirma ko, na makukuha niya na yung bahay, doon niya na ako hiniwalayan. Kinabukasan. So yung bahay nakapangalan sa kanya? Parang co-maker ako, Papa Jack. Well, kapag co-maker ka, ibig sabihin ginagarantor mo lang na mangungutang siya at pag di siya nagbayad, ikaw sisingilin. Hindi ka owner. Okay. Ganun, Papa Jack. Yun. So hindi ka owner, tama? Yes, Papa Jack. So, yun na nga, nakuha niya na yung bahay niya, tapos kinabukasan, pinapauwi niya na ako sa amin, ganyan. Kesyo daw, parang ayusin na muna daw niya yung sarili niya. Tapos, ito pinangyari, Papa Jack. So, may nilabas kang pera sa bahay o wala naman? Actually, Papa Jack, kasi pag-partner kami, parang siya na yung mahawak ng pera ko. Hindi yan. Yung intentional money for the house. Oo, Papa Jack. Kasi nga, yung sahod namin, Papa Jack, since nga magkasama na kami, siya na yung nag-budget. So, parang yung pera kong, yung lahat ng sahod ko, Papa Jack, nasa kanya. So, binabudget na tapos may budget kami para sa bahay na namin. So, parang conjugal property siya, Papa Jack.
Parang lang, hindi makikasal eh. Oo, kasi Papa Jack, nasa kanya yung sahod ko. Yes, and talagang Hindi, siya na yung ang nagbabad. point ko is, parang lang. Parang ganun. Kasi Hindi, hindi pa kami... sabi mo kasi conjugal, hindi makikasal ka ako. So, hindi conjugal, parang conjugal. Yun lang point ko. Opo, yung Papa Jack. Kasi Okay, nga, hindi okay. pa rin kami naman. Now, going back, Papa Jack. Now, yung... Nung... Asa na kasi ako, Papa Jack? Nandiyan ka sa ano? Saan ka ba ngayon? Pampanga? So, kaya kasi tumataas, lumalakas yung tibok ng puso ko, Papa Jack. So, yun na nga. So, nung araw na bago niya ako pinauwi, sabi niya, bigyan mo ko isang araw para mapag-isip-isip. Sabi niya ganon. So, binigyan ko siyang isang araw, umuwi ako sa amin. Tapos, nung bumalik ako kinabukasan, lasing siya. Lasing siya, tapos, yung di niya na alam ginagawa niya. So, yung phone niya, dahil naglilipat na kami ng bahay, actually, ganito na nga, ganito yung setup, Papa Jack. Yung nakahiwalay siya sa parents, humiwalay na kami sa parents niya. So, yung bahay namin, siya na lang nakatira doon. Tapos yung parents niya, may apartment. So, dun sa apartment, Papa Jack, dun muna siya natulog. Tapos ngayon, yung phone niya, dahil nga marami din pumapasok dun sa loob, nawala yung phone niya. So, bago yung phone niya kasi, bigay ko sa kanya. Tapos, yung phone ko naman, bigay niya sa akin. So, parang, parang palitan, ganon. So, sinisisi niya, Papa Jack, dahil ako daw nandun during that time. Hindi ko man din alam na nandun yung phone niya. Sinaksak niya sa sala, tapos nawala. So, sabi daw niya, kinuha ko daw, binigay ko sa kanya. Pinabarangay niya pa ako, Papa Jack. so ako, nasyak ako. Sabi ko gano'n. So, parang, ano to? Sabi ko pinabarangay ka? Oo, Papa Jack. Sabi ko, hindi ko kayang gawin. Sabi ko gano'n, iPhone 14. Tapos ako, S23 Ultra yung binigay niya kasi alam niya hindi ako iPhone lover. So parang bigay namin yun last 2 years ago. So sabi ko, ito na lang ba yung ginagawa mong reason para hiwalayan ako? Ganyan. So parang dumating yung parents ko doon, tuluyan na ako nakipaghiwalay sa kanya kasi nga parang gumagawa na siya ng reason para makipaghiwalay. So dahil marupok ako, Papa Jack, after 2 months, nakipagbalikan ako sa kanya. Parang, syempre parang hindi ako sanay kasi Papa Jack, parang naiwan ako sa ere na parang mahal ko pa siya tapos bigla akong iniwan na I don't know what's the reason, ganyan. Tapos, nung nagkabalikan kami, Papa Jack, dito na talaga umpisa yung story. Na parang, dahil, alam mo yung hindi ko siya parang tinanong ko muna unti-unti. Parang hindi ko siya bininsanang biglaan yung naging reason ba't niya ako iniwan. Kumbaga, dahan-dahan ko lang tinatanong, hindi ko binibigla sa isang araw lang. Parang gusto ko lang malaman kung ano talaga yung reason. So, yung first time kong tinanong, anong reason? Sabi kong ganyan sa kanya. So, sabi daw niya, parang napagod lang daw siya. And then, nung second time na tinanong ko na siya, nalasing siya, kasi nga daw may nakilala siyang bagong ganon, ganyan. May nag-introduce sa kanya, bagong guy dun sa company nila. So, doon na nag-start na, doon na inamin niya sa akin na while kami pa pala, may kachat na siyang iba, na may nangyari sa kanilang ganito, ganyan, ng patin niya, nung team building, na kami pa nun, Papa Jack. So, parang ako, nung nakipagbalikan ako, parang nashock ako, nasabi ko, tama ba itong ginawa ko na tuluyan ng makipagbalikan sa kanya? Na parang na-question ko kagad yung sarili ko. Parang doon ko na lang na-realize na, pero Papa Jack, doon sa pangalawang pagbabalikan namin, tumagal pa kami ng 1 year. Okay? So, nung 1 year na yung Papa Jack, doon na talaga nalaman ko yung ugali niya. Imagine, Papa Jack, naputol nabalian ako ng buto dahil tinulak niya ako sa hagdanan. Pero sa akin, Papa Jack, okay pa sa akin yan kasi sabi ko, kaya ko to. Sabi ko ganyan. Parang, mahal ko kasi yung tao, Papa Jack, as in, tangang-tanga ako sa kanya. As in. Tapos yun, Papa Jack, nung hospital ako, hindi alam ng parents ko na nabalian ako ng buto, na na-hospital ako, na na-confine ako. Nilihim namin yun kasi ayoko siyang masira sa parents ko. Tapos, ito na. Parang dahil nga parang as in talagang bombarded na yung utak ko, tapos nalaman ko, kapag magkaiba kaming ship, Papa Jack, ganito yung ship ko, ganito. Off ko is stir-fry siya, satsan. Nalalaman ko sa kapitbahay namin, may pumaparada daw na motor sa harapan namin, may nakikita sila pumapasok. Hanggang sa nagpa-install kami ng CCTV. Tapos ngayon yung CCTV, bigla na lang namamatay. Sabi niya gano'n, wala daw internet. So parang kinatuban na ako. As in talagang parang nalaman ko na parang
meron talaga siyang dinadala dun sa bahay. Tapos, Papa Jack, yun na nga, nung time na, so 1 year na kami dun. So actually, Papa Jack, binook ko pa siya ng ticket papuntang Hong Kong. Magdi-Disneyland pa kami. Inabot ako ng almost 30K dun sa gastos sa kanya, Papa Jack, para lang mag-Hong Kong kami. Tapos, hindi kami natuloy kasi 7 days before yung Hong Kong namin, nakipag-iwalay na ako sa kanya. Kasi Papa Jack, yung reason ba nakipag-iwalay na ako, 7 months na wala nangyayari sa amin. Kaya siya daw, natatakot daw siya, baka magkaroon daw siya ng sakit. Samantalang nung nagkabalikan kami, nalaman ko, nagkaroon siya ng tulog, pinagumot pa namin siya. Tapos, Papa Jack, yun na nga, parang, hindi ko na nararamdaman, yung parang sobrang na ano na ako. Kasi pag naman nag-aaway kami, umuwi ako sa amin, tapos sinusundo niya ako. Pero this time, parang, nung nakipag-iwalay ako sa kanya, nasagad na ako. Doon na ako dumating sa turning point na parang, tama na to. Sabi ko, napagod na ako sa kanya dahil, alam mo yung pagod na ako sa trabaho, kabalik ko, ako pa maglilinis ng bahay, sa kanya pa yung utos. Tapos nagbubusit na ako. Tapos doon sabi niya, sige na, umuwi ka muna, ayaw na kita makita. Sabi niya gano'n sa akin. Umuwi na ako. Tapos nung kauwi ko, Papa Jack, yung bahay namin, Papa Jack, ang dami na namin napunta doon. As in, talagang parang pwede mo nang ipa-Airbnb para lang dahil sa sobrang ganda nung ano namin. Dahil marunong siya mag-design ng bahay. Tapos, nung sabi niya, pinauwi niya na ako, dahil nga, parang naipon na lahat, parang kami pa lang, pero parang binigyan ko pa rin naman siya ng chance na malay mo, magbago, ganyan. Kaso wala, napapadyak. Kaya parang, dun sa pag-uwi ko sa amin, sabi ko, ito na yung last. Tapos tinatry niya makipagbalikan sa akin. Sabi ko, ayoko na. Pagod na ako, sagad na ako. Kasi doon pa lang sa pagbubugbog mo, pananakit mo, pagluloko mo. Sabi ko, nasagad na ako. Parang yung, kahit sabihin mo doon sa tao na kunyari ako, Papa Jack, sa nagbiyan mo, oy, mahal na, oy, iwanan mo na yung pangat ugali yan. Kahit sabihin nila na ganun, pero dahil pag mahal mo pa rin talaga yung tao, hindi mo siya may iwan. Pero kapag ikaw na nakarealize na nasagad ka na, pagod ka na, ayaw mo na, doon ka talaga na titigil ka na lang, Papa Jack. So yun na, yung 7 days before nung ano namin, Papa Jack, nakipaghiwalay na ako. Kasi nga, parang hindi na equal yung treatment niya sa akin. Parang baboy na parang magkasama na lang kami sa bahay. Tapos parang kami, tapos hindi man siya nagpapaalam, saan siya paalis. So parang ako na overthinker, sabi ko, hindi ko na talaga kaya yung ganito, napagod na ako. Doon masakit sa akin kasi nandun pa yung part na mahal ko pa rin siya. Pero yun, iniwan ko na talaga kasi hindi ko na kaya yung treatment niya. Tapos kasi dahil magkasama nga kami sa work, parang ginawa niya, Papa Jack, parang lagi niya ako pinupuntahan, kinakuntsaba niya yung mga katim ko, labas daw kami, tapos nagugulat ako, labas kami ng team namin, tapos bigla siya darating doon. So parang ako, nawala na talaga ako ng gana. Tapos nung papunta na kami ng Hong Kong, Papa Jack, yung day na yon, andun din siya, nagulat ako. So, syempre nakapag-iwalay na ako sa kanya. Sabi ko, huwag ka nang sumama, ganyan. Okay lang naman sa akin kahit hindi na natin magamit yung ticket niya. Kasi yung ticket niya, Papa Jack, ano yon, sa promo ko siya na book. Kaya, hindi siya pwedeng i-refund. So, wala nang way para i-refund yung ticket niya. So, sabi ko, okay lang sa akin na gumastos ako na gano'n na hindi ko man nagamit. Pero at least, alam mo yung parang natanggal na ako dun sa nakawala na ako sa'yo. Parang okay na ako sa gano'n. Kasi, ngayon ka nagbabago, ngayong wala na yung tao. Samantalang nung nandyan ako, hindi mo man pinaramdam sa akin na kamahal-mahal ako. Ayun, Papa Jack. Aww. Wala lang. Napawala ko. Hindi ako, Papa Jack. Kasi, Papa Jack, minahal ko talaga siya. Like, parang imagine, ang sarap na ng buhay. Ang saya ng buhay namin. Umaabot kami ng 6 digits kasi sales account kami. Parehas kaming seller. Ang dami na namin napupuntahan, Papa Jack. Nakapag-Boracay, Palawan. Actually, pangalawang balik na namin to sa Hong Kong eh. Yung unang punta namin, okay naman, masaya naman. Kaso nga lang, nag-away din kami dun sa Disneyland, Papa Jack. After ng picture, after ng Disneyland, dun pa kami nag-away, Papa Jack. Ang nakakatawa pa dun, Papa Jack, nagpapapicture lang ako dun sa art. Ang pangit ang picture niya. Samantalang yung picture ko sa kanya, halos buhay ako. Tapos yung picture ko, parang ang tsaka. Siyempre, once in a lifetime na nandun ka sa Disneyland. Kasi alam mo yun, may napanood kasi akong movie ng Papa Jack na
kasama niya yung jowa niya sa Disneyland. So sabi ko, gusto kong, kung magkakaroon naman ako ng jowa ko, gusto ko siyang dalhin dito sa Disneyland. Dinala ko siya doon. Tapos, ma-pride tong buisit na to, Papa Jack. So, nagbubusit na ako, iniwan niya ako dun sa Disneyland. Wala naman siyang kaalam-alam dun sa Hong Kong. Kasi ako dun, Papa Jack, pangalawang balik ko na dun. So, yung una kong balik, kasi dun nakatira ate ko. Kaya doon kami tumitira sa dorm ng ate ko. So, ako, familiar na ako dun sa area na yon. Siya, sumakay siya ng train. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Napadpad siya sa kabilang bahagi ng Hong Kong. Pinuntahan ko pa. Para lang suyuin siya. Tapos, alam mo yun, Papa Jack, pero yun, normal lang naman sa bilong nila na nag-aaway kapag nagta-travel. Tapos, yung pangalawa nga sana ngayon, hindi natuloy kasi nga, dahil nakipaghiwalay na ako, hindi na ako nakipagbalikan sa kanya. Papa Jack. Kaso kasi, ito yung actually, Papa Jack, wala naman na akong balak na balikan siya. Mahal, actually, hindi mo matatanggal sa tao na minahal mo siya eh. Mahal ko pa naman din. Parang, pero yung para balikan, hindi na kasi yung grabe na yung pinagdaanan ko. Kasi alam mo, Papa Jack, nung umuwi ako sa amin, nakatingin yung nanay ko sa akin, tapos, ayoko umiyak, ayoko magparamdam ng, ayoko magpakita ng awa na parang mahina ako sa harapan ng nanay ko. Pero nakita ko yung nanay ko, parang naiyak din ako, Papa Jack. Tapos sabi niya, sinaktan ka na naman. Yung nagulat ako, parang alam pala ng nanay ko na nabalian ako ng boto, alam pala ng nanay ko na na-confine ako. Hindi niya sinasabi sa akin. Kasi sabi niya, kahit bigyan kita ng advice, alam ko na alam mo na pipiliin mo pa rin siya. Sabi niya gano'n sa akin. Hinintay ko na lang yung time na darating na ma-realize mo na babalik ka dito, na mauunawaan mo na yun nga, na hindi talaga siya para sa akin. Mas kayak ako, parang, kasi hindi ko expect na parang na mamahalin ako ng nanay ko, tatanggapin ako. Kasi nung time na dati, parang nagagalit siya sa akin, ganyan. Kasi nung time na yun, Papa Jack, ako lang talaga nagpaaral kasi sa sarili ko. Parang yung parents ko, yung tatay ko kasi barangay tanod, yung nanay ko po housewife. So walang reason para makapagpa-college kami. So dito kasi sa mga dati ng Papa Jack, as in ako lang talaga nagpursige sa sarili ko. Kasi pag naiwan ako dito sa bahay, nakita ko yung tatay ko umiinom. Ay naku, kauwi ko, Papa Jack, bubugbugin na naman kami. Hindi lang ako 5 kasi kami magkakapatid. So tatlong lalaki, tas 2 kaming babae. Okay. So 4 kaming lalaki, Papa Jack. Tapos kami lahat, Papa Jack, nakaramdam kami ng bugbog sa papa ko. Alam mo yung batuta. Ay, Papa Jack, ay naku, pumapalo yun sa puwet namin lagi paglasing ng tatay ko. Grabe yung pinagdaanan namin, kaya as in talaga nagsumikap kami ng ate ko na makapagtapos. Tapos yung ate ko nga, Papa Jack, nagtrabaho sa tita ko para makapagtapos. And yun, ako naman din nakapagtapos ako. Tapos yun yung trauma ko sa tatay ko, kaya parang sinabi ko na nasasabi na lang, pinakaramdam na lang ng nanay ko na kunting tiis na lang, sabi niya ganyan. Kasi nanay ko po, nagtatrabaho ng katulong. So wala sa amin, tatay ko lang naiiwan. So magsumikap lang daw kami, sabi ng mama ko. Parang pinamukha sa amin ng mama ko na ginagawa lang niya yan kasi mahal niya kayo, ganyan. So kami naman, Papa Jack, okay. Kasi wala naman kaming choice, bata pa kami nun. Kaya parang natanggap ko yung pagbubugbog sa akin ng jowa ko ng Papa Jack. Pero ngayon, Papa Jack, nung naghiwalay kami, nasa akin yung sasakyan, nasa kanya yung bahay. Ito ngayon yung tanong ko, Papa Jack. Dahil nga ang dami namin gamit dun. Tapos ito pa yung nalaman ko. Yung bahay na tinitirahan namin, Papa Jack, binenta na pala niya. So, sabi ko, hindi mo kailangan mag-sign doon? Kaso nga lang kasi, Papa Jack, co-borrower lang ako. So parang ang ginawa kasi niya, parang pasalo. Ayun, Papa Jack. So parang parang kasi to tell you honestly, Papa Jack, hindi na ako nagkikipag-contact sa kanya, naka-block na siya lahat. Pero except sa TikTok, kasi sa TikTok, Papa Jack, dahil nga parang parang I don't know if ba-block ko na rin ba para matapos na. Kaso kasi, Papa Jack, iniisip ko,
yung mga gamit namin, makikihati pa ba ako dun sa pagbenta niya dun sa bahay namin? No? Tapos yung mga gamit namin, kasi dami talaga namin napundar. Like parang, para kasi for me, parang in-stop ko na lahat para lang para matigil na yung communication namin. Mhm. So yun, Papa Jack, ano ba? Do ngayon, Papa Jack, maganda naman ang buhay ng pamilya ko. Like, lahat kami na may trabaho na. So parang, for me, hindi na importante kasi sa akin na parang, parang kulitin pa siya para kunin yung ibang gamit. Or may rights pa ba ako dun para kunin? Or hayaan ko na lang ba? Mm. Ano ba tanong mo sa akin? Yun ba tanong mo sa akin? Yung gamit lang? Oo, Papa Jack. Kasi, Papa Jack, we're not talking about we're not talking about 3,000, 4,000. We're talking about 100,000 kasi dito, Papa Jack. Like, malaking pera. Like, yung parents ko kasi, gusto pa nilang kabulin ko. Kasi ako, parang, nayaan ko na lang, parang ganon. Kaso kasi, lagi yung kinukulit ni mama na, hey, kunin mo yan, ganyan-ganyan. Sayang naman din yun. Sabagay, tama Parang, naman. may point ba siya dun, Papa Jack, na habulin ko? Kasi sabi niya, parang kasi yung tita ko, Papa Jack, may cancer stage 4. So parang gusto ni mama ko na i-ano na lang yun. Parang ibigay dun sa tita ko para kahit paano makatulong daw kami. Okay. 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 Siguro ang pinakamaliit na concern mo ay yung mga gamit, no? That part of your story is the most negligible part. Yung part na yan, pwedeng hindi na natin pag-usapan dito yan. I have more worries for you pala, with regards to how you view the entire episode or phase of your life that you shared with this person. Well, to tell you honestly, Wait lang. Are you going to allow me to talk or hindi ka pa tapos? Kasi inalaw kita, no? Sorry. If you're going to cut me off, go ahead. diba? If you're going to argue with me with how I listen to your story, I'd rather not talk. I'm so sorry, Papa Jack. Go ahead. No, so, ikaw muna. Tapusin mo muna yung gusto mong sabihin. Well, actually, kasi Papa Jack, nung may isang story ako na hindi na nakwento sa'yo. So, munti ka na ako actually naglas-las ako, Papa Jack, nung unang hiwalayan namin. Kasi nga, parang hindi ko kinaya. Actually, nandito pa sa ano ko yung mark. Kasi, parang tumigil talaga yung mundo ko that time na parang tanga-tanga ko, ganyan. Pero this time, yung second time around na parang hindi na siya ganun kabigat compare nung una sa akin, Papa Jack. Kasi nga, dun nga dahil sa nalaman ko na nagloko na siya, ganyan-ganyan, nung nakwento niya na sa akin, parang sana pala hindi ko na lang nalaman, yung ganon, parang sana hindi ko na lang nalaman na nagloko pala siya para siguro hindi nagbago din yung treatment ko din sa kanya na parang kasi dahil nung nalaman ko na nagloko siya, parang naglaylo din ako, parang ewan ko, Papa Jack, parang kahit na doon naman din yung love namin sa kaso parang may something sa akin na parang hindi na natatakot na ako gano'n na uulitin niya, which is yun nga nangyayari naman din. Yun na yun, last na yun, Papa Jack. Pwede na ako? Yes, Papa Jack, sorry. It's okay. You're here to tell me your story. That's completely fine. But I wonder if you're here. Kasi ganito, alam mo, Boots, no? Listening to your story, felt like more of you wanting to flex kung gaano ka nagtiis. It almost sounded like as if you're too proud. It did not sound as if it was a suffering. It did not sound like as if it was a struggle sa part mo. It sounded like iniyayabang mo sa amin na ganyang kang katanga.
magmahal to a point that you're proud of how you conducted yourself being with him. So yan yung worry ko sa iyo. No? You started your story with me by saying na ginugulpi po kasi ako ng tatay ko. So it appeared to me like okay na lang din tanggapin ko yung panggugulpi ng jowa ko sa akin kasi sanay naman ako. When you were telling me that part, at some point it makes sense na yun ang rationale mo sa utak mo eh. Pero nung dumating yung part na niloloko ka na, may third party na, and still, pinapatawad mo pa rin, it had nothing to do with how your father treated you. Tanga ka lang talaga. Yun lang talaga yan. Di ba kasi, kanina nabanggit mo na ipinapaliwanag ng nanay mo sa inyo na okay lang yan, mahal kayo ng tatay niyo, dinidisiplina lang kayo. So to you, meron kasing compensation yon, di ba? May reward system kasi pagpalo sa yung tatay mo. Be it tama o mali, no? Yung corporal punishment ng tatay mo sa iyo nung lumalaki ka, na-justify ng nanay mo eh. So kung if you're going to ask me kung bakit mo naiintindihan yung part na yon, I mean, I completely understand you eh. I'm not saying tama, I'm not saying mali, I'm just saying naiintindihan ko kung gano'n mo siya nakita. Pero nung dumating yung time na inantay lang po niya yung signature ko, kinabukasan nakipaghiwalay siya, nag-team building po sila, nakipagtalik siya sa iba, may inuwi siya ng ng bahay, na yung CCTV, biglang namamatay, ipinabarangay ka niya. I mean, these things had nothing to do with how your father treated you. This is it was simply a case of you just so desperate to be loved, hindi ko alam, no? Or masyado ka lang possessive sa meron kayo, or hindi ko alam kung tamang term to, no? Parang obsessed ka sa kanya. Actually, tama ka naman din, Papa Jack. Yun eh. Kasi kapag kung ikwento mo sa amin, parang proud ka eh. Grabe ako nun. Parang it did not sound like nakakaawa ka. It sounded like ipinagyayabang mo sa amin na kaya mong tiisin yung mga natiis mo. That's how it sounded like. For me kasi, Papa Jack, parang ano na lang, parang tinatawanan ko na lang. No. yung mga nangyari. No. Don't justify that part. Hindi mo siya tinatawanan. No. Alam mo, masakit yung pinagdaanan mo, but to a point, parang ginawa mo siyang rite of passage sa iyo. Parang achievement siya sa iyo eh. At yun yung nakakatakot na part. Yung mga appliances ninyo, Diyos ko, negligible part ng kwento mo yan eh. Hindi ko nga mag-gets bakit, why did you correlate yung pananakit niya sa'yo dun sa ginawa sa'yo ng tatay mo nung lumalaki ka? Eh nag-sorry naman pala yung tatay mo sa'yo bago siya malagutan ng hininga. So it was just you trying to justify sa utak mo na okay lang yun kasi you are that possessive and you are that obsessed sa kanya. Ayun ko kasi, Papa Jack, parang siguro dahil sa kanya ko lang naramdaman yung gano'n. No. It's too late for you to say that. Sa kanya mo naramdaman, wala kang sinabi mabuti ugali siya. Wala kang binanggit sa'yo maliban sa magaling siya mag-design ng bahay. Excuse me, nakikinig ako na maayos. Oo naman, Papa Jack. Yeah, that's the only good trait na sinabi mo tungkol sa kanya. Magaling siya mag-design ng bahay. Bastos sa'yo, walang ya sa'yo, walang ya sa trabaho kaya natanggal. I listen to you. Wala ka sinabi ngayon, sasabihin mo na may positive sa kanya. I'm sure meron.
I don't doubt that. Mhm. Diba? Sure ako na meron. But, it never even stand out. Well, pwede ko answerin yun, Papa Jack. Kasi parang, di ba, as I mentioned a while ago, Papa Jack, kasi nga parang siguro dahil ganun ako sa kanya, kasi dahil lumaki ako na parang feeling ko parang walang nagmamahal or parang hindi, parang ewan ko kasi, Papa Jack, parang sa kanya ko lang kasi naramdaman during that time na parang ang sarap pala magmahal ng ganito, kaya parang for me, kahit sahod ko, binibigay ko na rin sa kanya nun. Kasi yun, yung pagmamahal na parang hinahanap ko sa family ko, hindi ko naramdaman eh. Kasi parang sa kanya ko lang naramdaman, kaya parang ganun. Sabi nga nila, Papa Jack, kapag nagmahal ka, huwag ka daw magbigay lahat. Eh kaso kasi, Papa Jack, sa amin, pag nandun ka na kasi sa sitwasyon na nagmamahal ka, hindi mo na masasabi na magtira ka sa sarili mo. To the point na parang hindi mo na mararamdaman na magtitira ka. Kasi alam mo, during that time, mahal mo siya, nag-enjoy ka sa ginagawa mo eh. And your point? Yun na. And your point? Well, and your point is? Yun nga, Papa Jack, yung point ko dun is parang dahil siguro sa kanya ko na naramdaman yung ganong love. I have a question for you, Boots. Are you here to justify why you stayed that long with him? Kasi ganito yan, ano? If it's true, di ba, nawala na kayo, the only fear that we have now is bumalik ka sa kanya. Malabo na yun, Papa Jack. Well, I doubt you. I certainly do. Hindi ko alam kung saan papunta itong usapan natin because to be honest with you, mahirap payuhan ng taong alam niya kung anong pagkakamali niya sa buhay. You are very well aware of what you have done. Ano ba? Ba't may fruit fly sa kwarto? You are very well aware of what you have done, what he's done to you. Mhm. Naikikwento mo na maayos. And yet here you are, trying to justify why you did what you did. So hindi ko alam saan pupuntahan to. Ang hirap pa yun ng mga taong alam ko anong pagkakamali. You are very well aware of how it went wrong. So hindi ko alam kung anong ina-achieve natin ngayong gabi. Sorry, Papa Jack. No, it's okay. Wala ka mag-sorry sa akin. This is my job. I'm just confused. What are we trying to accomplish tonight? I mean, if you are not ready to learn the lessons of your own misgivings, what are we trying to achieve tonight? Hindi kasi, actually, Papa Jack, yun na nga, wala naman na talaga akong balak balikan yung taong yun. Though kahit napamahal naman din ako doon sa family naman niya, parang, ano yun, gugo ko pa ba na kukunin ko yung mga gamit niya kasi para magkaroon kami ng communication ulit. Kasi parang gusto niya pa rin talaga makipagbalikan naman, Papa Jack. Pero sabi ko sa kanya, wala naman na. Yun nga, yung pinakatanong ko lang is, kukunin ko pa ba, Papa Jack, or hayaan ko na lang? Pwede mo nang kunin ng advice ng nanay mo sa part niya. Hindi ko na kailangan sagutin yan. I do not believe that you called the show, that you wanted this conversation with me. And that's the only question that you have. That's a lie. Papa Jack, di naman. Parang, Alam mo ikaw Boots, no? Member ka na ng, di ba? I will say this without any, pun unintended, no? This is a figure of speech. Not in any way gusto kitang laitin or people from the LGBTQ. But I will just say it, no? Papa Jack. Bading ka na, puro kapakpadingan. Totoo.
okay lang. Tama ka naman. Kaya tumawag ako sa Papa Jack kasi alam ko prank ka kay straight to the point ka kaya tatanggapin ko naman Papa Jack. I mean, you are trying to justify all that you have been through with this person. You are justifying it. That's what you're doing. You told me everything that's bad about the person and here you are trying to justify bakit ka nag-stay doon ng ganun katagal. One of two things is true. Diba? Bobo ka talaga or sinungaling ka sa kwento mo. Uy, Papa Jack, hindi ako nagsisinungaling. Totoo O di bobo ka yun. nga. Meron talaga. Aminado naman ako. O di anong gagawin mo nga ngayon? Yeah, moving forward. Yun, I mean, Papa kahit Jack. ako magkwento sa'yo ng kwento mo, isa lang papayo mo sa akin eh. Pareho lang naman tayo eh. It does not need a rocket scientist to tell you what you need to do. Gusto mo kunin yung mga appliances mo? Hindi mo naman kailangan makapag-communicate sa kanya para kunin yun. Hindi mo kailangan. You just wanna collect some of the items na you feel like you are entitled to. Hindi mo kailangan ikaw. Pwedeng nanay mo yun. So why are we in this conversation, why do we have to entertain the idea na para makikipag-communicate ka sa kanya ulit? Kung yun lang. Kasi Papa Jack, nung naghiwalay kami, wala kaming literal na closure. There you go. And see? Diba? O, di lumabas na ng totoo. You are curious kung saan pupunta yung next level of communication nyo kasi nga meron kang unfinished business sa kanya. So hindi totoong tungkol sa gamit ito. O di lumabas din yung totoo. Precisely. Of all the bad things na ginawa niya sa'yo, naghahanap ka ng closure? Sa lahat ng ginawa niya sa'yo kasyitan, naghahanap ka ng closure? I mean, really? Hindi malinaw sa'yo hiwalay na kayo? Hindi malinaw sa'yo na dapat tapos na tong chapter ng buhay mo na to? Talaga ba? Really? I mean, are you really for real? Kutin na ng Papa Jack. Totoo nga, bading ka na, punong-puno ka pa ng... Alay mo. Ewan ko siguro Papa Jack. Siguro, ewan ko kasi parang... Ewan ko, ang hirap i-explain. Pero i-explain ko based sa sarili ko Papa Jack. Okay lang kahit sabihin yung ano yung i-advise mo. Kasi ito naman din yung reason kaya ako tumawag sa Papa That's the Jack. problem. Ito yung problema ng usapan natin. Hindi mo kailangan ng payo ko kasi alam mo kung anong mali. Nagpapakatanga ka lang, nagpapanggap kang bobo. Wala akong pwedeng sabihin sa'yo ngayong gabi na hindi mo alam. And here you are trying to argue with yourself. Halimbawa, yung binabanggit mo ngayon, yung inuumpisa mong sabihin, bago mo pa sabihin sa akin, di ba, ipinagtatanggol mo na, ibig sabihin, alam mong mali. Hindi ko na kailangan marinig yan. So Papa Jack, ano dapat kong gawin kasi Papa Jack para... Sigurado kang hindi mo alam?
ano yung the best way na lang, Papa Jack? Kasi Sigurado kang hindi mo alam. Alam naman, Papa Jack. Exactly. I refuse to tell you what you already know. Kasi it's so easy to say kasi, Papa Jack. Pero pag sinandun ka naman sa sitwasyon, ang hirap. Yung tito ko, lasing siya nung nakaraang linggo. Lalakad sa amin sa bukid. May nakita siyang tayo ng baka. Tapos, sabi niya, ano kaya yung lasa niyan? Sabi ng kumpare niya, pare, lasang tayo yan, pare. Sabi ng tito ko, we? Sigurado ka pare? Lasang tayo yan? Oo, pare, lasang tayo yan. Tinikman nila. Alam mo sabi nilang dalawa? Alam mo sabi nilang dalawa? Ano yung Papa Jack? Pare, tayo nga. Sabi nila. Ganun din yung kwento mo. You are very well aware this is shit. Alam mo. And here you are trying to pretend as if kailangan mo pang tikman para malaman mong shit siya. Talaga? Siguro, Papa Jack, parang gusto ko na siguro ma-share kasi parang... Hindi. Kabadingan mo lang yung kaartihan mo. Tigilan mo ako sa part na yan. Wag mo na. You sound as if you're a very reasonable person. Nagtatanga-tangahan ka. Tigilan mo ako. Hello? Nandito pa ako, Papa Ayan. Jack. Huwag tayo magpanggap na hindi mo alam kung anong, gusto, anong dapat mong gawin. Hindi yan totoo. Gumagawa ka ng alibay para magkita kayo. Wala kayong closure. Anong closure ang inaantay mo? Talaga ba? Really? Kasi, eh, anyways, Papa Jack, thank you. Saan? Thank you kasi pinarealize mo sa akin ngayon kung Na? gaano ako kasyong. Alam mo rin yan. Nagmahal lang naman ako, Papa Jack. Yan, ayan. Ayan ang alibay ng mga taong pinili maging tanga. Nagmahal lang naman ako. Galing. Papa Jack, kung hindi naman masama magmahal. Hindi talaga masama magmahal. Magpagulpi, magpaloko, at gusto yung maulit pa. Yun ang masama doon. Malay mo naman, nagbago naman na. Oh Papa my Jack. God. Stupid. No po na, Papa Jack. Sorry na. Tanggap ko na, Alam Papa mo, Jack. you are not here to ask for any advice. You are not here to ask for any advice. You are not here to reform, to become something better or someone better. You are just here to flex. Alam mo, nakaka-proud yan?
Sa lahat ng kinuwento mo sa akin kawalang yan na ginawa sa'yo, sabihin mo sa akin, malay mo nagbago na. Tinatarantado mo ba ako? Talaga? Sa lahat ng kinuwento mo masama, in the end, sabihin mo, malay mo nagbago? Sorry na, Papa Jack. Huwag ka mag-sorry sa akin, wala kang kasalanan sa akin. Na-speechless ako, Papa Jack. Ikaw mamatay mo na yung relasyon na yun, kapura ka pa kaartihan. Totoo. Ikaw mamatay mo na yan, puro ka pa kaartihan. Look, kaibigan mo ako, Boots. I don't hate you. I care for you. Let's try to remove you from the equation. O, tanggalin natin yung interest mo. Total, kaya mong masaktan ka mo eh. Nanay mo. Okay sa'yo na pag you allow your mom to go through this kind of torture kasi alam niyang ginaganyan ka. O, yun doon na lang tayo. No, Papa Jack. Ba't gumaganyan ka pa ngayon? Ha? No, Papa Jack. Katabi lang kita talaga na ako. You sounded as if you're too proud that you have been through this. Ano yan? Look, the problem tonight is that matalino kang tao. You sound as if you're a very reasonable guy. At nagtatanga-tangahan ka. Tigilan mo yan. Thank you, Papa Jack. Pero sa palagay mo, Papa Jack, hindi lang naman din ako siguro yung naka-experience na ganito, no? Na parang kayang tiisin lahat. Meron naman din siguro. No, Papa Ano yung mga Jack, tanong mo na yan? Ano yung mga tanong mo na yan? Actually, yung pinaka-reason lang talaga siguro. Ba't mo tinatanong yan? Parang gusto ko lang din makaramdam na parang may scene. Really? Kailangan mong malaman yung ibang tao? Na parang hindi lang din ako nag-iisa, Papa Jack. So what kung masagot natin yan? So what kung masagot yan? Sagutin mo ako. So what kung masagot yan? What purpose would that serve you? Parang ano? Walang purpose yan. It's just that you're justifying your own stupidity.
Huwag tayo maglokohan. You know exactly what you needed to do. Yes po, Papa Jack. And do it. Opo, Papa Jack. Don't do it because I said so. Gawin mo kasi matagal mo nang alam na dapat yung tamang gawin. Tanga-tangahan ka lang. Tigilan mo na yan. Baka makasanayan mo maging lifestyle mo yung pagiging tanga. Talino ka. You sound like a very reasonable person. Pinipili mo yan. Am I making sense? Opo, Papa Look, Jack. I care for you. That's the only reason kung ba't ka ganito kausapin. Thank you, Papa Jack. Hindi dahil libreng pakatanga araw-arawin ninyo ba? Okay? Yes po. Thank you, Papa Jack. Thank you so much. At least kahit paano, Papa Jack. Alam mo yung parang ang sarap na parang na-share ko din kahit paano. Anyways, maraming salamat. Thank you for having this conversation with me. Welcome po, Papa Jack. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye po.